susuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit isa't kalahating buwan na tayong nagdidiskusyon dito at kung hindi tayo mag-schedule ng botohan para pababain ang value-added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayin na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng ischedule ang botohan para pababain ang value-added tax? Pag-uusapan natin yan kasi ako gusto ko na rin eh. So pag-uusapan natin sa Committee on Rules and then tatapusin natin yung complete staff work. Tapos as soon as that is done, mapag-uusapan natin kaagad. Opo, nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sang-ayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako. Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Tinanong ko si Manong Rufus. In favor. Si Congressman Yap. In favor. Huwag mo na isa-isahin, sayang oras mo. Si Congressman Tino. In favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan, ha? Wawarningan lang kita, ha? Kaya importante, Mr. Chair, roll call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto. Tama. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair, eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag nyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter, ha? Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Lunes ngayon, ano? hindi nyo po bawal ang tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong i-get dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking puwagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi recto eh, si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all seriousness... Ay ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto Ikaw ko na bang lang ginigrill? linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT?
Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni Secretary Balisacan last week, pabor siya. Kaya wag natin ilaglag si Secretary Balisacan. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi Mas niya progresibong buwis dapat. ang sinabi niya is kailangan natin balansin at makita kung ano magiging Pero epekto. ang sinabi niya, kailangan mas progresibo ang buwis. And I'm sorry that I'm discussing the approval of a measure in front of our resource persons, pero in all honesty, I find it a waste of our time to keep on listening to people recommending that we suspend taxes. Congress passed a law to suspend the excise tax on petroleum products almost a month ago. And today, we have not yet seen a suspension on diesel. Siguro ang susunod na panukalang batas, Mr. Chair, hindi na authorizing the President to exercise a suspension of the tax. Siguro, Mr. Chair, dapat ang Kongreso na ang magdesisyon sa pagbaba ng VAT. At bago ako magtapos, gusto ko lang pong linawin for the record, Mr. Chair. Isatabi na natin yung posisyon ng ibang mga miyembro ng kabinete. Totoo ba o hindi na minsan nagpahayag si Secretary Ralph Recto ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Totoo pa ba o hindi? Alam ko on paper malinaw sa DOF ang kanilang hesitation or at least pagtutol sa reduction ng VAT. At ang aking panawagan na lang po ay simple. Ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Kong Lean. Alam mo, tuwing tinatawag kita, hindi ako nagsisisi. Sana pag maglabas ka ng material dyan. Sige. Anyway, but Nagmamadali pa thank ako, you, Mr. Chair, Lean. kasi kailangan kong puntahan ang aking mga kababayang Batanggenyo na nagrally sa labas ng batasan kanina para pababain ang VAT. Kaya alis na po ako. Nakita ko nga, libo-libo ang nagpunta kaninang umaga. Opo. Sige. Ang mga Batanggenyo po ay gusto bumawi. Gusto natin, ang mga Batanggenyo naman ang magpababa ng value-added tax. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kong Lean. Ha? Parang kinakabahan ako pag kinakamayan ko ha? Yes, our Vice Chair. Go ahead, ma'am. Mr. Chairman, before we Go ahead. acknowledge Kong Karen, no, siguro I would like to remind yung colleagues natin dito, ang tinatanong natin yung resource persons, hindi yung nandito ang tinatanong. Okay, In thank all you. frankness, I don't really mind, but I think it's more purposeful if we listen from the resource persons. Yes, Kong Karen. Bago po lahat, napansin ko wala na si General Manager Kapati. Nandyan pa po ba si General Manager Kapati, Secretary? Wala na po, Mr. Chairman. Nagpaalam po siya at masama daw yung pakiramdam. Naku po, sir. malaking problema po yan, Secretary, dahil sa kanya po nakapatungkol ito mga katanungan natin sa MRT at it tells a lot na nauuna pang umuwi yung General Manager kaysa po sa Secretary. Would you agree with that, Secretary? Nakatanggap po ako ng text sa kanya at masama ang kanyang pakiramdam at nagpaalam kanina at pinayagan ko naman. Po si Manong Serge, masama rin po pakiramdam ni Manong Serge pero nanatili po hanggang ngayon eh. But anyway, Mr. Chair, firstly, i-preface ko po itong pagtatanong ko. Una, nagpapasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay ng 50% discount sa MRT at LRT. Napakalaking tulong po nito sa mga manggagawa natin. At ang isang mahalagang bagay po na makita dito ay itong ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos ay pagpapakita na essential workers ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon, partikular sa Riles. Ngayon po, meron tayong 50% discount para sa MRT at LRT. Nakikita rin na solusyon yung mga manggagawa. Parte ng solusyon yung mga manggagawa dito sa krisis na kinakaharap natin. Binanggit ko po, Mr. Chair, Secretary, I raised the alarm regarding the safety of MRT trains, particularly 4-car trains flying through dito sa MRT Line 3 po natin. Ngayon, sinasabi ng mga manggagawa, take note, these are engineers. Engineers and experts in their respective fields. Hindi po to simpleng kung sino-sino lang. Mga expert po to. Sinasabi na nila
na merong problema doon sa pagpapatakbo ng four-car trains sa MRT, particularly doon sa North Turnback, dahil hindi nakadesenyo yung sistema para safely makapagpatakbo ng 4-car trains. It is designed for 3-car trains. Ngayon, tumataas po ang ridership natin sa MRT dahil nga may 50% discount. The question is, meron bang any certification coming from the operator, which I believe that is Sumitomo, na sinasabi specifically that the north turnback of MRT is safe and compatible for 4-car train, Mr. Chair? Mr. Chair, if I may, meron pong 4 na certification po na nakarating sa akin na binigay ng Sumitomo, nagbigay din ng consultant natin ng Oriental Global, nagbigay ang Alstom, yung atin sa signaling, at yung TUV Ryland yata meron din. Pero as to your specific question, Mr. Chair, if you're referring to the northbound turnback, that is something I have to double check, and if there's a need for me to ask specifically for that from these technical experts, foreign technical experts, I'm going to do that right after this hearing, and hopefully they can give it tomorrow, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair, doon sa binanggit ni Secretary Lopez. Alam niyo kasi sumulat kami sa opisina ninyo na pinaiimbestigahan namin yung MRT3 management. Dahil yung mga manggagawa, mga engineer ho to, Secretary, nagsabi na sila na walang certification, hindi safe yung sistema, not compatible for 4-car trains para sa North Turnback. Ngayon, sa halip na kilalanin yan ni General Manager Kapati, alam niyo kung anong ginawa ni General Manager Kapati? Tinanggal ho yung 25 na mga manggagawa, mga unionista for this matter, for raising this concern. And now, nakatanggap kami ng sulat, sagot po ito kasi sumulat po kami sa opisina niyo, Secretary. Ang sulat namin, we are asking for an investigation coming from the Department of Transportation. Now, the MRT management wrote to my office February 13. Itong sinasabi ng MRT3 management, binabanggit nila na wala daw problema. Malamang, ikaw yung nirereklamo, sasabihin mo, walang problema sa sarili mo. Kaya ang ina-ask po namin dito, kayo po mismo, DOTR mismo, ang tumingin on the matter. Ngayon po, may malaking problema tayo dito, Secretary. Kasi nire-raise na namin yung problema, mga manggagawa, mga engineer, nagsasabi, hindi safe yung 4-car trains. Alam nyo, nilabas nyo pong statement. Ang sinabi nyo po, hindi ngayon ang panahon para sa politika. You reduced this concern to a mere politicking. Hindi kita pinupolitika dito, Secretary. We are concerned about the safety of workers ng mga mananakay natin. Ngayon, Secretary, sinabi mo, hindi ngayon ang panahon sa pumumulitika. You did not answer. The Secretary, your office, did not answer our concern, which is a very valid and legitimate concern, and yet you answered us with merely politicking itong ginagawa namin. Would you care to explain that, Secretary? If I may, Mr. Chair, una rin ho, hindi ako namumulitika dito. Pinabasa ho yata ng kagalang-galang na congressman. And so I think that's the last statement from Yes. the OTR. Yung may mga Yes. unang payag po dyan Yes. na sinasabi po natin na may mga certification ang ating mga foreign. Sumitomo itself po, sila po nagsasabi na ligtas ang ating tren. Ang Alstom po na may signaling, sila po nagsasabi na ligtas ang ating relays. Ang TUV Ryland, sinasabi po nila ligtas, kasama yung 4-car trains. Kasama din po yung mga Hapon na consultant natin. Ngayon po, the timing at that time, kung saan po lumabas yung mga sinasabi natin mga empleyado ng MRT3, na sila po mismo nagsasabi na hindi ligtas. That was the time po kung saan hirap na po tayo sa pampublikong sasakyan. Yan po yung mga araw na yan, mga Marso ho yan. Second week of March, I think. At papasok po yung Lunes kung kailangan na may masasakyan ang ating mga kababayan. Ganun pa man, Mr. Chairman, if I may. On March 23 po, pagkatapos po kayo ulit nagsalita, kagalang-galang Congressman Eli,
Ako po ay nagsumulat sa ating legal at sa ating USEC for Rail para imbestigahan po si GM Mike Kapati. But ako po ay paninindigan ko na ligtas ang ating tren. Kayo na po, Mr. Kumpara Chair. po, if I may, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may, this is my time. Kayo na po nagsabi, Secretary, na paiimbestigahan na titignan nyo pa. That specific certification about 4-car trains na ligtas at compatible yung system for 4-car trains. Kayo na nagsabi kanina lang, Secretary, Mr. Chair. Sa atin po, sa amin pong dalawa, mawalang galang na po, Mr. Chair. Wala pong eksperto sa amin pagdating sa riles. Pero po, ang pinagbabatayan ko at pinanggagalingan ko, yung 4 na Ayan, Mr. sertifikasyon Chair, ng mga if I may, magagaling, Mr. Chair. dalubhasa. If I may, Mr. Chair, yung sinasabi nyo may eksperto po kayo na kinausap, I have also talked with the experts. These are the workers, engineers na po to, train operators. Sila na nagsasabi. Ngayon, I am asking, Mr. Chair, with your indulgence, I am asking for that specific certification. Kayo na nga po nagsabi kanina, Secretary, nagkakatagpo na nga po tayo doon eh. Sinasabi nyo po, natitignan ninyo kung talagang may compatibility doon sa north turnback ng MRT. Kayo na po nagsabi niyan, Secretary, Mr. Chair. And that is why, yun ang dinidiinan kong punto. Kasi sa halip na sagutin to ni General Manager Kapati, hindi niya sinagot itong mga valid and legitimate concerns. We are talking about the safety of hundreds of thousands of workers and commuters riding MRT3. Nagtatagpo tayo doon, Secretary. Ang may problema yung General Manager ng MRT na pinagdidiinan niya na walang problema. Malamang kung ikaw ang nirereklamo, ang isasagot mo, walang problema sa sarili ko. And that is why I am asking, Mr. Chair, Secretary, na pumasok po kayo doon sa picture. Dahil magiging partial kapag sinabi ng MRT, sinasabi nila, ligtas kami. Malamang sasabihin mo yon kung ikaw yung iniimbestigahan. Wala pong nangyari, Secretary, Mr. Chair, na pag-iimbestiga on behalf of the Office of Secretary. Yun po ang pinupunto ko dito, Mr. Chair. Ngayon, Mr. Chair, if I may continue po. Go ahead, go ahead. Secretary, please just let Congressman Fernando finish. Ngayon po, ang isa pang You will have your time, don't worry. Ang isa pang problema dito, Mr. Chair, binanggit ko na ho kanina. Instead of addressing these matters, very valid, very legitimate concerns. Alam niyo yung ginawa ni General Manager Kapati, yung union, pinagtatanggal niya lahat. Sumulat ang 200 manggagawa ng statement. Natanggalin nyo na yan si General Manager Kapati. Alam mo ginawa ni General Manager Kapati, Mr. Chair? Kinausap lahat ng mga manggagawang yun. Hindi magre-renew ng kontrata hanggat hindi nagre-retract ng statement, and we have all the pieces of evidence para patunayan itong binabanggit namin. Valid concern. Kasi ang igaganti ni General Manager Kapati, Secretary, Mr. Chair, tatanggalin mo yung mga manggagawa. Nasa krisis tayo ngayon. Hindi na pinag-report yung mga train operators, yung mga train drivers. Nung lumabas, yung video na pinatutungkulan, pinag-uusapan natin, Di na sila pinag-report. Bakit? Kasi nakita daw nila kasama ng mga driver, which mga constituents ko yun, mga manggagawa yun. Nakita nila kasama si Kong Eli. O wag na kayong sumama dyan kasi nagre-reklama kayo kay General Manager Kapati. Yun yung pinupunto. At ito pa, Mr. Chair, napakalaki ng pambabastos ni General Manager Kapati dito sa Kongreso. Because I have confronted him. I told him that we will investigate this matter here in Congress. We will file the necessary resolution. Ano natanggap naming sagot? Wala siyang pakialam sa Kongreso dahil malakas ang kapit niya kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga padrino niya na naglagay sa kanya bilang General Manager Kapati. Binanggit ko po ito kay Asek Kabutyan. Sabi ko sa kanya, wala akong pakialam kahit sino pa ang backer ni General Manager Kapati. Keso presidente, keso kayo po, o keso kung sino man ang backer o padrino ni General Manager Kapati, I don't care. Because we are talking about the safety of workers and commuters. Hindi ito usapin sa pagitan namin ni General Manager Kapati. Usapin ito ng mga manggagawa. Usapin ito ng mga commuter. Pero yun ang natanggap namin na sagot. And I would like to remind that General Manager, halal kami ng mga kinatawan dito. Appointed si General Manager Kapati. Huwag niyang ipangalandakan na nandyan siya dahil meron siya mga padrino. Answerable kami sa mga constituents namin na ipinaglalaban lang yung kanilang karapatan. At ito'y matatanggap natin kay General Manager Kapati.
Yun lang po, Mr. Chair, ang gusto naming ihayag dito sa hearing na ito. Ngayong nasa krisis po tayo, kaisa kami ng Department of Transportation na mag-provide ng maayos na tren, na transportasyon sa ating mga commuter. Pero kung ganyan ang isasagot ng general manager, ng opisyal ng gobyerno, sa halip na mag-usap, public official, sa halip na mag-usap, sa halip na resolbahin ng issue, itong igaganti niya. And our position remains strong, Mr. Chair. Hanggat nandyan si General Manager Kapati, hindi magiging safe ang operations ng MRT operation natin, Mr. Chair. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you po, Secretary Lopez. My office is open for dialogue. I would like to put an emphasis to that, Mr. Chair. My office is open to constructive dialogue. Irerespeto at irerespeto namin yung mga tao na nirerespeto din ang mga manggagawa. Pero bastos at bastos kami sa mga nambabastos din sa mga manggagawa. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming Can salamat. we get an assurance from Secretary Lopez that you will look into it and give us an immediate feedback on these very serious allegations? The chairman of the Committee on Transportation is likewise listening. Knowing you, Secretary Lopez, I'm sure you will give that commitment tonight. Yes, Mr. Chair. If I may, Mr. Chair, just three things, Mr. Chair. Again, with your kindest indulgence, tatlong punto lang po, mabilisan lang po. Una ho, paninindigan ko po yung kaligtasan ng ating riles. Yung iniingi po ni Congressman Eli as to the specific, yung sinasabing northbound na turnabout, hihingin ko po sa 4 na dalubhasang hapon. Pangalawa po, on May 23, I asked USEC for Rail and USEC for Legal to conduct impartial investigation on the allegations of Kong Eli. Pangatlo po, hindi po ako hihingi ng pakiusap kung anuman. Kung gusto po ng committee ni Congressman Eli na mag-conduct ng investigation against GM Mike Kapati. Wala pong padri-padrino din po sa amin at nasa tama lang po ang ginagawa namin. I will give you one. Are you okay? Mr. Chair, magpapasalamat lang din po ako kay Secretary Banoy Lopez sa ganong assurance sa mga manggagawa. Again, Mr. Chair, ang binibigyan nating diin dito, lahat tayo pare-parehas nasa krisis. Lahat tayo dumadaan sa krisis. Pero iba ang tama ng krisis sa mga manggagawa. Lalong-lalo pa sa manggagawa na tinanggalan ng trabaho sa gitna ng krisis. Yun ang hindi ko po matatanggap, Secretary. Maraming salamat po sa inyong pag-intindi, Secretary. Maraming salamat, Kong Eli. Pasalamat din tayo dahil sa under normal circumstances, mas maalab pa si Kong Eli pagdating sa usapin ng mga manggagawa. Kaya salamat din sa pagpapalagpas. Chairman Franz, may komento ka ba? Yes, thank you very much, Chairman. Sec Banoy, siguro isang pakiusap ko lang based on the statement of Kong Eli. Parang hindi magandang statement niya na wala siyang pakialam sa Kongreso, malakas siya. Can you please verify if he made that statement? And if ever he made that statement, I think kailangan yung pagsabihan yung gano'n. Siya lang atang nadinig ko na sa posisyon na ganyan mag-aastad. Talo pa kayong mga cabinet secretaries.